Hello guys, magandang tanghali po sa inyong lahat. Good afternoon or good morning to everybody. Ngayon po, magpapatubig ako ng aking palay gawa ng hindi sapat yung ulan dito sa amin. So kailangan ng palay yung tubig dahil kasalukuyan pong lumalabas yung uhay o yung bunga ng aking palay. Kaya kailangan po yung tinatawag na water management. Kaya po ang aking palay sa likuran. Po, puntahan natin yung aking patubig o deep well irrigation. Habang pinagpapatuloy ko itong aking video, ituturo ko kayo sa aking palayan sa mga iba ko pang pananim. And guys, ito po yung aking patubig o deep well irrigation. Ito po yung pangalawang patubig na ginagamit ko. Saka yung isa dun sa aking kubo, nagsasalubong sila dito. Nandun sa dulo, saka hindi ito nagsasalubong. Ito po, napuno na itong mahabang pinitak na to. Sa kabilang pinitak ko naman siya pinapasok yung tubig. So ganun din, magsasalubong sila dun sa dulo nung isa kong irrigation. Yan po. Kaya kailangan na maintain yung daloy ng tubig para lahat matubigan. Kasi po kailangan ng palay ang ganitong tubig pag ganito pong lumalabas na po yung bunga. Otherwise, pag nagkulang po sa tubig ito, siguradong kalahati o yung dulo magiging ipan na lang. Kaya kailangan po matubigan habang lumalabas yung bunga ng palay. Ay, ito po yung bunga ng palay. Ayan po. Ayan po yung bunga ng palay. Merong naninira yung tangya, pero konti lang po ang nakikita kong tangya. So no need na mag-spray dahil po meron pa naman tayong mga kaibigang kulisap. Ayan po, tulad nito, yun, lumipad na yung paru-paro. Yun po ay isa sa mga kaibigan nating kulisap. Saka yung mga gamo-gamo, paru-paro, yan po ay kaibigang kulisap. So kung konti lang po yung tangya, baka kulang pa sa mga pagkain ng mga kaibigang kulisap. So hindi pa po kailangan ng pag-i-spray ng insecticide. Yan po yung isang tip ko sa mga kapwa ko magsasaka. Kapag po ay ganitong lumalabas na yung bunga ng palay nyo, i-monitor nyo. Kapag kaunti lang po yung mga naninira, huwag muna kayong mag-spray kaagad ng insecticide. Ang gawin nyo po, yung insecticide ay last resort, panghuling pagbobomba, yung
Yun na lang po ang panghuli para maagapan yung mga naninira. Pero habang konti lang po, huwag muna kayong mag-spray ng insecticide. Kasi po pag nag-spray kayo ng insecticide, pati yung mga kaibigang kulisap ay mamamatay. Yung lahat ng tatamaan ay mamamatay. Ngayon po, silipin ko naman yung dulo nitong isang pinitak sa kabila. Ito po yung aking patubig. Ito po yung sa dulo nun, para pag napuno na at ililipat ko naman dito sa kabila. Ito. Ayan. Medyo marami pong damo na tumubo, kaya lang hindi na kailangan ng spray niyan dahil malalaki na rin yung palay. Kaya nang labanan ng palay itong mga damo na to. Ito po, andito na yung tubig. Ayan po yung tubig. Andito na yung tubig. Ayan. Titignan ko na lang dito sa dulo. Sa dulo ng may hangganan. O, ayan po. Dito na rin yung tubig. Kaya lang, hindi pa gaanong puno. So, kailangan mapuno pa itong puno ko ng konti. Ito pong nakikita nyo ito, noong pong pinasukat ko yung aking lupa, hanggang dito pala. Ayan po yung mga poste. Ayan po yung hangganan ng aking lupa. Akala ko noon hanggang dito lang, kaya nagtanim ako ng mga anong tawag dito sa amin, madrek ako. Ang ginawa ko, sayang naman itong portion na to, habang hindi ko pa tinatanggalan itong mga puno na to, nagtanim ako ng isang linya ng kalabasa. Ayan po, kalabasa. Ayan. Sayang din ang portion na to. Ika nga, sabi ng matatanda, kapag may itinanim, merong anihin. Kapag wala kang itinanim, ang gagawin mo, manghingi ka na lang sa katabing lupa na merong tanim. Ayan po. Ayan, sumibat papunta rito. Itong puno na to ng melina, ako rin ang nagtanim nito. Eksakto naman dito sa aking lupa kung saan ko itinanim itong melina. Ayan po, hanggang doon sa ito po, mamaya ko siya matutubigan itong palay na to. Ituturo ko lang kayo kung saan yung hangganan ng aking lupa. Ito naman pong mga siling panigang na to, although nilagyan ko ng plastic mulch, nasira pa rin po, binugbog ng ulan. Ayan po, nakikita nyo, binugbog ng ulan kahit na mataas pa yung lugar, yung plat. Dito naman po banda yung, kung napanood nyo yung mga last video ko, dito ko po tinanim yung aking mga siling labuyo noon, tsaka siling panigang. Yan po, tinanggal ko na. Ayun po, yung bakod na yan, yung dulo nun, ganda sa puno na tuyo na yun, paikot. Yun po ang hangganan ng aking lupain.
lugi dito sa mga siling panigang. Sana kung pare-parehas na ganito, kaya lang po maraming namatay dala ng binugbog ng ulan. Ayan po. So ganun talaga, hindi naman lahat, kumbaga sa sugal hindi lahat panalo, meron ding talo. Ganun din sa ating magsasaka, hindi lahat maganda yung ani. Kanina kinuha ko yung puso ng saging, kailangan nang tanggalin, so hindi ko maabot, ginamit ko na lang itong pasarol ko. Ayan, sa amin surgamat. Ayan, pinalakol ko yun, andun yung puso ng saging. Meron din akong ilang punong saging dito, tsaka papaya, bayabas, sampalok, yung ito alam ko na sa Tagalog yung kakawate pala, sa amin ay madrek ako. Ayan po yung pinag-anuhan ko ng puso ng saging kanina. Kinuha ko. Dadaling ko pauwi mamaya para pag gustong magsigang si Mrs. hindi na siya bibili sa palengke. Ito po, meron akong puno ng bayabas, tsaka puno ng malunggay. Meron din po akong sweet tamarind. Alam ko may bunga na dati ito eh. Ayun, may bunga. Andun yung bunga. Nag-uumpisa pa lang. Pero ito po yung sweet tamarind. Meron din akong mga saging nandyan. Ito naman po yung sinabugan ko ng radish o labanos. Kaya lang po, nakakalungkot lang, hindi rin ako nagtagumpay. Nasira po. Hindi po lahat tumubo, konti lang yung tumubo. Dahil mainit nung nagsabog ako ng radish. So, sayang po ang panahon. Tinanggal ko na at inararo. Ito po, sinabugan ko ng palay. Sayang din, sayang yung space saka yung panahon. Ito naman po sa kabila, ito po yung huli kong sinabugang palay, kaya lang medyo nahuli ako ng pag-spray ng damo. Ayan po, nakakahiyang i-video. Mas malalaki pa yung damo. Kasi po ganun po ang nangyari. Nung pong after 5 days o 10 days, bago mag 10 days, isprayan ko na sana ng Nomini o kaya kay Zero. Nagkataon po, umulan ng tuloy-tuloy isang linggo dito sa amin. Ayun, hindi ako nakapag-spray. Dumami yung tubig, alas lumubog na itong lugar nito. Yung aking mga siling labuyo, ito po meron din plastic. Meron pang kaunting nabubuhay, pero yung iba po, yung banda ron, ayan, medyo nilalagnat na. Ito pong aking mga papaya na to, ito yung aking mga stress reliever kapag ako'y nainitan. Dito ako sumisilong. Ayun, meron ng tubig. So yung tubig nagpangabot na dito. Andun din yung isang tubig, yung aking isang patubig doon, nagsalubungan sila din eh. So tatabunan ko muna din eh. Ayun po, puno na po itong portion na to.
Itong pinitak na to hanggang dun sa pinanggaling ko kanina. So kailangan ng saraduan ito at papasok naman din eh. So kakat ko muna itong video. Kailangan papasukin yung tubig. Kita ko muli sa inyo yung saging kong walang puso. Tinatakpan niya yung bunga. Kita mo yung bunga mo. Ayan o. Wala siyang puso. Ito po yung puso ng saging na kinuha ko kanina. Yung aking mga tanim na saging. Pupuntahan ko yung isang patubig doon, baka umapaw na. Ito yung mga senyorita na ito, yung bunga nitong saging. Ito naman po yung aking sweet potato. Yung magpaksiw ng bangus o tilapia, yung maraming talbos yung aking alagaw. Ayan. Ito po may tubig na dyan, tapos na natubigan. Yung sa kabila naman ng ang titignan ko para kung puno na patayin ko na yung tubig doon. Doon mga bagong tanim na saging na yan. Dati merong tanim dito, kaya lang yung merong nakapasok na kalabaw, yung pinagsusuwag. Ito po mga bagong bunga ng papaya ito. Mga kapatid ng mga papaya ko doon sa malapit sa kubo. Ito rin may bunga na rin yung saging. Yan, malapit ng mahinog yun. Ito may papaya din. Kasi po pag ako nakakuha ng hinog na papaya, kukunin ko yung kalahati ng bunga ng papaya, yung pundulo pababa, putulin nyo sa gitna, at yun po ang kunin yung buto ng papaya. Yun po ang iselect nyo. Ayan. Bakit po yun ang maganda pong binhi yun, yung nasa dulo ng bunga hanggang gitna. Yun po ang iselect nyo buto. Katapos nyo pong matanggal ang buto, ibabad nyo sa isang mangkok lahat po ng umaibabaw o ginato sa salitang German. Sa amin po, lahat ng umaibabaw tanggalin nyo. Yung lahat ng nasa ibaba, yun po ang kunin nyo at ibilad nyo hanggang sa matuyo. Kapag natuyo na po yun, pwede na pong ipunla yung buto ng papaya. Mas maganda po ipunla nyo sa seedling tray. Kapag mga 3 to 5 inches na po or 2 to 3 inches, ilipat nyo po sa plastic bag yung nabibili.
Interrupt ko lang po. Ito po, may tubig na dito. Yan. So, ibig sabihin, malapit na ring mapuno itong portion na to. Kailangan mapatay na yung aking makina ron. Ito po yung aking balsam di maano, hinihila po ng kalabaw. Yan po. Hanggang dito po yung plastic hose ko, nanggagaling doon kapag may naliligo yung mga apo ko, pamangkin, para hindi na sa lupa dumadaan yung tubig. Pinapadaan ko dito sa hose para po madaling makarating din. Ayun po, isa kong tip sa inyo kung paano mag-select ng buto ng papaya. Sa paglalakad lang pabalik-balik dun sa aking dampa at saka dun sa aking isang patubig, ay papawisan ka na. Lalo na kung halimbawa kung meron kang namamaga yung inyong mga paa, magtanggal kayo ng tsinelas, iapak nyo dito. Ayan po, mga bato-batong patay na bato na ibinuga ng Mount Pinatubo noong 1991, June 15. Ayan po, parang mamamasads ang inyong talampakan kapag umapak kayo dito. Yan po, massage na walang bayad. Ayan po, instead na padaanin ko sa yung plastic hose, gumawa na lang ng daanan ng tubig si kuya, dahil kinuha yung kadugtong na hose, dinala dun sa papunta sa mga talong. Ito po, meron din kalabasa dito, meron na rin bunga, siguro mga, kung di ako magkamali, mga 3-4 meron pong mga bunga na yan. Ito po, maliliit ng bunga. Ayan, may bunga na, umpisa ng pagbunga. Yan po yung aking singkamas, laman na rin yan. Ito yung siling labuyo, kailangan na rin mapatubigan pagkatapos siguro ng sa palay. Dito ko papapasukin yung tubig. Ito po yung papaya na pinakita ko sa inyo. Ito po yung mga kapatid ng papaya kanina, yung huling papaya pinakita ko. Ito po yung mga kapatid niya. Ayan po, ito po yung malapit na sa aking isang irrigation. Ito, ayan po, ayan. Ito po, nandito na ako sa aking isang irrigation. Ayan po. Ayan po, dual purpose po yan. Water impounding area. At the same time, dito rin naliligo yung aking mga apo at saka mga pamangkin. Yan po yung aking dampa. Yan kami nagpapahinga. Meron akong kuryente rito, may power, pero meron din akong solar power. Papatayin ko muna itong aking makina. Ayan po. Medyo makalat dito sa aking dirty kitchen.
Yan po ang aking isang solar light. Ayun yung isa. Ayun naman yung aking mga kalabaw. Tsaka yun. Ay, salamat. Nakarating din ng oras na. Ang oras ay alas 12 ng tanghali. Ito po, nakarating na ako dito sa aking munting dampa. Ang oras po ay alas 12:00 ng tanghali. Ako'y magpapahinga muna bago mananghalian. May iba nga pala po ako. Sabi kanina sa inyo, ituturo ko kayo sa aking pananim. Dito po yung aking mga tanim na talong. Kasi po yung talong na tinanim ko dun sa malapit sa aking sili, hindi po ganong nabuhay. Ayan po, namumulaklak na ang aking mga talong. Ayan po sila. Pinabuhunan ko na sila ng abono bago ko tinakpan sa araro para po yung abono hindi po siya lilipad. Ito naman po yung aking mga kalabaw. Yan po yung aking mga inaying kalabaw. Ayan po si Matet. Ito naman yung matanda kong kalabaw, yung unang kong kalabaw. Mabait. Ito po pag ginawa kong pasailong, kilalang kilala na ako pag ginawa kong pasailong. Ayan po. Ito po yung aking kalabaw na inahin. Ang cute ng mga bunga ng aking mga papaya. Ito pabilog. Yan naman pahaba. Ito pahaba rin. Ito pinapatubigan namin yung yung siling labuyo. Namumulaklak na itong aking mga singkamas. Pag namunga ito, pwede nang makagawa ng binhi. Ang daming bunga ng kalamansi. Itong papaya na to, bali third generation na to. Hindi sila sabay-sabay nung itinanim ko. Ay tanglad, oh. Iyabong ng tanglad. Ito po yung output ng aking patubig na dito sa may swimming pool. Palabas doon. Itong hose na to, dati diretso dun sa aking palayan. Kaya lang napatubigan namin yung aming mga talong dito sa kabila. Kaya kinuha namin pansamantala yung hose. Ito po. Ayan ang hose na ginagamit namin. Ito yung dito namin
nilalagay para patubigan itong mga talong. Itong mga aso na to dito naglalaro, sinisira yung talong. Dami ng bulaklak ko. Bubunga na yan. Dapat agapan yung ano. Merong na kasamang kamatis. Ito po sinipsip niyan, kaya ganyan yung dahon. Merong sumipsip na insekto. Yung stem borer, ayan o. Dapat tanggalin yan. Andito yan. Ayan. May bunga na pala eh. Yan lang, maliit. Nag-uumpisa pa lang. Ayan. Ito rin. Dali ng stem borer. Yan din. Daming dali. Ito rin. Nagbomba na ako ng nag-spray na ako ng karate. Hindi tinamaan siguro ng karate. Hindi na karate. Ayan po yung kaunting tanim naming talong. Pero nag-order na ako ng panibagong binhi sa September 10. Kukunin ko. Doon ko naman itatanim sa malapit sa sinabugan ko ng palay na sinabugan ko rin dati ng radish na hindi tumubo. Doon ko po itatanim yung talong. Yun medyo mataas, kaya hindi na sila, kahit bugbugin sila ng ulan, hindi na sila masisira. Yan po guys, natapos na naman po ang isang yugto sa aking pagpapatubig sa aking palayan. Nag-start po ako ng magpatubig dito almost 10 o'clock na kaninang pagdating ko. So ngayon po ay 12:30 na. So higit kumulang sa 3 oras po ang aking pagpapatubig sa kalahating hektarya. Kaya po medyo mabilis dahil pinagsabay ko po yung dalawang irrigation ko. Yun po guys, natapos na naman ang aking ito sa pagpapatubig. Yun po guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Muli nagpapaalala sa inyo na mag-ingat po tayo sa kasalukuyang pandemya sa COVID virus, yung pong bago ngayon na Delta virus, Delta variant na COVID. Ingat po tayong lahat. Muli nagpapasalamat ako sa inyong walang sawang panonood. Maraming salamat po. Ako po ay magpapaalam na. Ito po ang inyong lingkod, Sadik Yakabud, farmer senior citizen ng Pampanga. Maraming salamat po.
Ingat po tayo. Patnubayan nawa tayo ng pong may kapal. Jesus love us. Bye-bye.